Ay, nako. Oh, ano pa problema? Ano pa problema ng Pilipinas? Walang hiya kayo, ha? Oh. Oh, sabi nga ni Loren Legarda kahapon, no? Oh, eto, pakinggan ninyo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating I'll call a spade, luho na travel, party-party. O, di ba? O, bongbong. Travel, party-party, ang hirap ng Pilipinas. O, bakit si Inday Sara ang mayroong kaso, hindi si Bongbong? Di ba? O, ngayon, tingnan ninyo. Pupunta yung kaso ni Inday Sara diyan sa Senado. Anong sasabihin ng mga senador? Tangina nyo, binigyan nyo kami ng trabaho rito, ang daming problema ng Pilipinas. Dismiss yung kaso na yan. Patay! Presidente si Inday Sara sa 2028. Kaya pinatatagal ng Congress, pinatatagal nila sa kanila yung bola. O, para hindi umakyat sa Senado. Kasi alam nila, hindi pa nila nabibili ulit ang Senado. O, alam nila, hindi pa ulit nila nabibili ang Senado eh. Pero katulad nung 19 Congress na alam nila na yung Senado kanila, tinan mo, pinas-break kagad nila yung bola doon sa Senado. Akala kasi na automatic, may impeach si BP Sara eh. Eh pucha, hindi nila namalayan sila Chis Escudero, sila Zubiri, sila Villanueva, putek yan, ayaw pala nung impeachment. Oh, patay na. So ngayon ang gagawin nila rito sa Congress, dahil alam nilang hindi mananalo yung impeachment na yan dyan sa Senado, dudurugin nila si Inday Sara dito, kasabwat yung media, para humina yung laban niya sa 2028. Para dumami yung mga tao na madismaya kay BP Sara, para sa 2028 matalo siya. Huwag kayong mag-alala, nandito tayo. Tayo ang ka-counter ng mga masasamang plano nila kay BP Sara. Kansilin lahat yan. At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado. So even the senators, alam yung ayuda nila, pinili nila. Kalahati lang dyan yung mabibigyan, yung kalahati baka ibulsa nila. Ayuda pa more. Sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be VATable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. Yari. Oh, di ba? Ina nyo. Puro kayo ayuda. O, iparinig nyo sa akin ngayon. O, iparinig nyo sa akin ngayon kung nasaan ang ninyo. Kung nasaan, anong mga plano ninyo. O, eto pa. Ano pa sabi ni Legarda? Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. O, di ba si Bongbong yan? Kailangan ng excise tax. O, pinasa yung special powers. Nung tinanong siya, sir, kailan natin gagamitin yung special powers? Hindi ko alam. Tang ina niyan. Bobo eh.
Oh, ito si Ligarda na to nakatanggap din daw to ng maleta ng pera sa maleta. Hoy Ligarda, ayusin mo buhay mo Ipaliwanag mo yan, hindi porket nagsasalita ka ng ganito, absuelto ka na Pero tama yung mga sinasabi mo ngayon Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos the next day, sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung ano pa mamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. di ba? Puro kasi kayo pamumulitika, ginalit ninyo si Loren Legarda na nakatanggap din ng pera sa maleta. Ayo kala ninyo Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa